Lahat tayo mga ka-EV ay may kanya-kanyang reference pagdating sa pagpili ng motorcycle na babagay sa atin. Yung iba, ang hanap nila ay may sariling identity o unique style of headlamp. And of course, ang iba, kailangan nila yung komportable, hindi lang sa driver, maging sa ating backride. At syempre, dapat matipid ito sa konsumo. At sa panahon natin ngayon, ka-EV, isa sa mga dapat nating i-consider sa pagbili ng motorcycle ay dapat eco-friendly nila because of the climate change na kinakaharap natin ngayon. And now, ka-EV, this is the B-Moto Fleet 01. Okay? Meron itong sariling identity, unique style, komportableng i-drive, at higit sa lahat, matipid sa konsumo. At isa pa, eco-friendly na dahil electric scooter ito. Ka-EV, unahin natin yung appearance o yung style nitong B-Moto Fleet 01. Okay? Also known as F01. Of course, ang unang-unang mapapansin dito kay EV, itong kanyang U-shaped LED DRL light. And nandito yung kanyang headlamp. And of course, the signal light. Pakita natin yung signal light. Ayan, the signal light. And of course, mapapansin mo kay EV, yung kanyang fender, hindi siya masyadong mahaba. Pero okay yung style, bagay sa kanyang style. And syempre, of course, kay EV, nandito, meron siyang reflector for visibility. Isa sa mga safety features yan. Of course, naka-disc brake na rin ito sa harap at sa likod. And naka-combi brake system na ito. Yung size ng kanyang tires dito kay EV is 90 by 80 by 16. At pagdating sa likod is 90 by 90 by 14. At kay EV, isa sa kapansin-pansin dito, etong kanyang mga fairings na napakaganda. Actually, they have 5 colors available. Merong blue, white, black, and red. Okay? This one, ito yung kanyang green version na napakaganda. Glossy ang design. Ayan, kung mapapansin mo rin dito kay EV, meron siyang parang crash guard dito. But hindi siya crash guard. Pero maganda rin na meron siyang ganito. And of course, yung design niya dito sa gilid, napaka-unique din. Wala kang makikita ang ganito kagandang side fairing. And dito mayroon siyang decals ng F01. Dito rin pala, mapapansin mo sa harap, yung B-Moto decals. Mapapansin mo dito kay EV, meron na siyang built-in na grab bar. Okay? Para ito sa mga gusto maglagay ng mga top box, di ba? Hindi mo na kailangan bumili. Diba? Meron siyang built-in dahil nga naka-design ito for motorcycle taxi business. So, nandito na ito. Nasa inyo na lang kung ano yung ilalagay yung style or top box na pwede mong ilagay dito. And of course, kay EV, ang isa sa mga kapansin-pansin dito, yung kanyang suspension, no? Naka-single arm suspension siya rito sa likod na adjustable. Depende sa gusto mo. Kung gusto mong i-adjust, ay pwede naman ito. At isa pang kapansin-pansin dito kay EV, itong kanyang mudguard. Okay? Meron siyang reflector dito sa likod. At nasubukan ko na to nung time na umuulan. At grabe, ang ganda kasi sakop niya lahat at hindi man lang tumalsik yung putik dito sa side na to at sa side na to. So, ibig sabihin, napakaganda nitong kanyang mudguard. Siyang design dito kay EV na cover para sa ating mga wires. And sa kanyang tail light ay napakaganda, napaka-elegant tingnan na kanyang tail light. So, very unique pa rin. Naka-U-type din yung kanyang LED tail light. And also, makikita mo dito yung kanyang signal light. And kapag nag-brake ka naman, so napakaliwanag ng kanyang brake light. Kaibi, kung interesado ka at gusto mo matest drive itong EMC, scan mo lang itong QR code and sign up. Ang maganda sa B-Moto, mas bababa sa SRP mo maiuwi itong unit na to if you avail na rent-to-own promo. By the way, kaibi, meron pa rin siyang key at pwede mo itong gamitin para buksan. Subukan natin. Okay.
para i-on ang ating EMC. And syempre, meron din siyang remote. Alright, ito yung kanyang remote. Kapag bago mo siya buksan, ang napansin ko, kailangan mo munang i-disconnect yung kanyang alarm. And then, kailangan nating pindutin itong kanyang lightning symbol. Okay, kung mapapansin nyo ka-EB, may mapapansin kayong lights dyan. Pag gabi, kita mo to eh. So, kita mo to. Kung mapapansin mo dyan, meron na siyang indication na pwede mo na siyang buksan ulit dyan. Ayan. And kahit saan, pwede mo siyang pindutin. Pwedeng dito. Ayan. Diba? Makikita mo rito, sa kanyang panel, yung trip, yung range, okay, yung kanyang battery percentage, at yung kanyang odometer. So, dito sa kanyang side, na sa left hand ko, makikita mo dito yung high beam, tsaka yung low beam, signal light, and kanyang busina. At dito ka-EB, meron siyang kill switch. And by the way, bago ko makalimutan, meron kill switch din po yung kanyang side stand, okay? Once na naka-side stand ito, hindi mo ito mapapaandar. Kagaya ngayon, ka-EB, naka-side stand siya. Mapapaandar mo lang to kapag inangat mo na yung kanyang side stand. So, meron. Of course, dito makikita mo yung kanyang 1, 2, 3 mode. Meron siyang Eco as 1, yung kanyang cruising mode, yung kanyang 2, yung kanyang 3 ay yung kanyang sports mode. So, dito meron siyang reverse, kagaya yan. Pwede siyang i-reverse, di ba? O yan. Pindutin mo lang, long press lang, huwag mong bibitawan para makapag-reverse. Kapag binatawan mo, ay ayan na. Mapapansin mo rin dito ka-EB sa side ay meron siyang USB outlet. Bagay na bagay ito sa mga motorcycle taxi kasi syempre kailangan hindi lobat yung ating mga smartphone, no? And meron siya ditong sabitan para sa ating mga pinamili or something na gusto mong isabit dyan. And ang isa pang kapansin-pansin dito ka-EB, dito sa kanyang kulay board ay napakaluwag. Actually, kasya nga dito yung 25 liters na galon, yung bilog, dalawa ka-EB. Pwede mong ipatong dito ng sabay. Ang kagandahan pa ka-EB rito, nandito rin pala yung kanyang charging port. Alright? Para kung gusto mong i-charge, kung may outlet ka sa labas ng bahay mo, pwede mo i-charge yan. And by the way, yung ating battery ay movable siya. Kung nakatira ka sa mga high-rise condo, ay pwede mong bitbitin lang yung ating battery. Ito, ang kanyang battery. Bago natin explain ang battery, by the way ka-EB, itong electric scooter na ito ay registered siya as L3. So, nililistro po ito sa LTO. And of course, pagdating sa kanyang charger ka-EB, alam mong may quality ang kanyang charger na hindi siya basta-basta charger lang. So, hindi siya plastic tulad ng iba. Ayan ka-EB, kung mapapansin mo dyan, napakaganda ng kanyang charger. Ang alam ko, mahal to. Kaya ingatan nyo kung kayo ay bibili. And of course, meron siyang gel type sa loob nito para maiwasan yung overheat or tsaka makapasok yung liquid sa loob. Okay? And of course, sa battery ka-EB, ang kanyang battery ay polymer. So, lithium-ion battery. Makikita mo rito ka-EB is 60 volts, 45 ampere yung capacity. And again ka-EB, pagdating sa kanyang charging time, 3 hours lang po, fully charged na ang ating battery. This one, ito yung kanyang engine motor. Okay? Ang rated capacity nito ka-EB is 4 kilowatts. Of course, yung kanyang max power is 4.2. Okay? Hindi na masama para sa ganitong klase electric scooter. As you can see guys, nakikita nyo rito, naka 100% ang ating EV. So, full charge tayo. At meron siyang range na 110 if naka-eco mode. And of course, kapag ito yung nasa normal mode niya, ka-EV, nababawasan yan kasi mas na bumibilis kasi tayo. Parang ito yung kanyang cruising mode eh. So, 90 kilometers na lang ang pwedeng itakbo ng ating EV. So, pagdating dito sa sports mode, ayan, yung 110 natin kanina, halos bumaba pa sa kalahati na 50 kilometers na lang ang pwede nating itakbo. For the top speed of B-Moto F01,
meron itong 80 kilometers para sa kanyang number 3 or sports mode. Kaibi, kung may time ka pa, panoorin mo yung ating test drive itong B-Moto F01 andyan sa ating video section sa YouTube channel. Balikan ko lang yung kanyang battery. Ang battery po niya ay gawa po ng KATL. FYI lang ka-EV, ang KATL ay isa sa mga leading company na gumagawa ng mga electric vehicles battery. And ka-EV, kapag pala ito ay na-avail mo o binili mo, ay libre na yung LTO registration mo. Inuulit ko sa mga nagtatanong, L3 category po itong EMC na to at pwedeng irehistro sa LTO. Kung interesado ka ka-EV sa mga ganitong klaseng content about electric vehicle, please subscribe sa ating YouTube channel and other social media account. Meron tayo sa Facebook, TikTok at Instagram. Scroll mo na rin ang bawat video section at i-like ang video na ito bilang suporta at tulong sa ating channel. Let's go! Pag-usapan naman natin ang kanyang warranty. Para sa kanyang battery, meron itong 2 years warranty. And sa kanyang motor engine, meron siyang 1 year. At sa kanyang controller, 1 year din po. And pagdating sa kanyang presyo, ito po yung nakahalaga po ng 189,000 pesos. So, ang B-Moto ay meron pong rent-to-own ka-EV. Please sign up lang sa ating QR code na nandyan sa ating screen para ma-avail nyo ang ating promo na mas bababa pa po at mas abot kaya yung presyo kapag kayo ay nag-sign up po sa kanilang QR code na nandyan sa ating screen. Sa iba ka-EB, kapag bank financing o kukuha tayo ng hulugan, di ba mas mataas sa SRP yung total na ating binabayaran? So, may interest. But dito sa B-Moto, when you avail yung kanilang rent-to-own, mas mababa pa dun sa SRP ang iyong huhulugan. Bakit? Meron silang special promo para sa mga taong willing gumamit ng electric motorcycle pang negosyo. Bukod pa dyan, mas matipid ng 50 to 70% ang matitipid mo kapag gumamit ka ng EMC or electric motorcycle versus sa gasoline motorcycle. And again, I'm Mart from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go! Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. Para ma-avail nyo itong